Alright, magandang araw muli sa bawat isa sa atin. Tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. So, ang message natin today ay karugtong po ng mensahe last week. Okay, so hindi natin yun natapos. Pinamagatan po natin tong Every Single Day Matters, kaya ito ang part 2. Okay, bawat isang araw mahalaga. Sabihin natin, bawat isang araw mahalaga. Bawat isang araw mahalaga. Mahalaga to sa buhay natin. Alam niyo kung bakit? Kasi meron tayong mission. No? Dahilan ito para masabi ni Moises kay God sa kanyang prayer. So sabi niya sa Psalm 90 verse 12, ito rin yung ating texto last week, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So pinaliwanag na natin yung teach us, tatlong bahagi yan. And then yung to number our days, ngayon tayo ay papasok sa ikatlong bahagi ng ating mga puntos dito na sinabi ni Moises, ano? That we may gain a heart of wisdom. Amen? Pusong may karunungan. Alright? So, bakit ba kailangan tayo may karunungan? Kasi si Moises, no? Kung matatandaan ninyo, si Moises ay tinawag ng Diyos para sa isang malaking misyon. No? Ano yung misyon ni Moises? Ang alisin ang Israel sa bansang Egypt, dalhin sa promised land, sa lupang pangako, at doon sasamba sa nag-iisang Diyos. Alright? Doon nagsimulang mabuo ang bansang Israel. Alright? So dinala sila ng Diyos at si Moises ang ginamit doon. Ang sabi ni Moises, kailangan niya ng wisdom. Kaya humingi siya sa Diyos. Kasi malaking misyon yun. Si Haring Solomon, no? Tinawag din ng Diyos para sa isang malaking misyon. To build the first temple of Jerusalem at dalhin ang bayang Israel sa pagsamba sa Diyos. Amen? Kailangan din niya ng wisdom, kaya humingi siya sa Diyos. Now tayo naman, sa ating panahon, mga Kristiyano, tinawag din tayo ng Diyos para sa isang lalong mas malaking misyon. Kaysa mga misyon na nabanggit sa Lumang Tipan. Ano yung misyon na yun? Ang dalhin ang Ebanghelyo ni Kristo sa buong mundo. Pakilala si Kristo. No? Kailangan natin ng wisdom, kaya dapat humingi tayo sa Diyos. Amen? Sabi po sa Santiago 1:5, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen po? Now, bakit kailangan ang karunungan ng Diyos? Ba't natin kailangan? Upang maunawaan natin ang kaisipan ng Diyos na masyadong mataas. Yan ang unang dahilan. No? We can never understand the great holy God who created the universe unless we have God's wisdom. Pangalawa, upang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yan ang dahilan. Hindi ka makakasunod sa nais ng Panginoon kahit gusto mong sumunod sa Panginoon unless meron kang wisdom o karunungan ng Diyos. Alright? Upang mabigyan natin ng kapurihan ang Diyos. KKK po yan. Kaisipan ng Diyos, kalooban ng Diyos, at kapurihan ng Diyos. Kailangan lahat ng yan ng karunungan ng Diyos. Amen po? Kailangan natin ng karunungan ng Diyos for guidance sa lakbayin ng buhay Kristiyano to do God's will and fulfill our calling. Fulfill our call. We gotta gain a heart of wisdom, Our heart kasi is full of emotion. Sabi natin, full of emotion. Pusong ito, punong-puno ito ng emosyon lang. Hindi karunungan. Bulag po kasi ang puso eh. Sabi nila, bulag na puso, no? Kasi nakasalalay lang ang puso, ang mararamdaman mo sa isip. At yung isip mo, nakasalalay sa nakikita ng mata. Alright? So kung ano yung environment mo, papasok sa isip, yun ang mag-uudyok sa puso. So kung puro emosyon ang puso, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Kasi kung madilim ang paligid, puro pangit nangyari sa paligid, magre-react yung puso, pangit din ang gagawin mo. Ang will ng Lord, hindi masusundan. Sa journey natin, kung minsan, dumadaan po tayo sa mga dark tunnels ng buhay. Agree kayo? Amen. Dumadaan tayo sa mga underground caves ng buhay. Ang Diyos din, kung minsan, ay kumikilos ng di natin nakikita. Amen po ba? That's when our faith and wisdom apply. Sabi nga ng kinanta natin kanina, Waymaker, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.
Kung nag-i-stop ang wisdom ni God sa iyo, kulang ka sa wisdom, madidiskaril ka sa pagkilos ng Panginoon. Amen? That's when nagkakawindang-windang ang buhay ng maraming mga tao. Pag ang wisdom ni God nasa iyo, hindi ka magkakamali sa mga desisyong gagawin mo in times of darkness and trouble. Amen po ba? At kahit wala ka pang nakikitang liwanag po sa kasalukuyan, di ba? Puro pangit ang nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. No? Wala ka nakikitang liwanag. Kapag meron kang wisdom, mataas ang pag-asa mo dahil kay Lord. Ang kanyang wisdom, He will make you understand that every cloud has silver linings. Agree kayo doon? Agree? Bawat ulap daw ay merong silver linings. May liwanag sa likod ng kaulapan. Ayan. Nakita niyo yung kita na ka na ulap na madilim? Yung mga gilid-gilid, may silver lining yan. Ang tinatawag na silver lining. Ano? Maliwanag yan. Bakit? Kasi merong liwanag sa kabila ng mga ulap. Ang puso kasi natin, kahit na kay Lord na po tayo, madalas carnal pa rin. Do you agree with me? Madalas carnal pa rin ang emosyon. Ang emosyong umiiral po sa atin ay makasarili, proud, no? Self-esteem ang tinitignan natin. Kaya nagkakagulo tayo mga Kristiyano. Kaya kahit Kristiyano nga nag-aaway-away, nagkakabahabahagi, nagkakahidwaan ng mga born again. Tuloy, ang bansag sa atin ng ibang tao ay born against. No? Dahil nagkakagulo-gulo eh. Alright? Pero carnality lang po yun. Pag nakakita po kayo ng born again, Christian, na masungit, nakita na kayo? Born again, pero masungit. Bugnutin, mainitin ng ulo, ano pa? Pag nakita kayo ng born again, na masungit, bugnutin, mainitin ng ulo, mahirap kausap, sinungaling, paasa, ano pa? Masama ugali, ano pa? Alam na, carnal Christian yon. So meron palang Christian pero carnal. Pag sinabing carnal, makalaman, no? Worldly. Pero hindi po rin ibig sabihin na kung carnal Christian yung ating kasalamuha, agad peke na kaagad ang pagka-Kristiyano niya. Huwag tayong mag-judge. We cannot judge. Sabi mo sa iyong katabi, you cannot judge. You cannot judge. You have to give them the benefit of the doubt na baka manifestation lang yan ng lack of wisdom on his part, kaya carnal siya. Amen po ba? Kasi maging tayo man, ikaw man, sa sarili mo. Kasi nakikita lang kasi natin madalas, yung iba, hindi natin nakikita ang ating sarili. Maging tayo, kahit gaano po tayo ka-spiritual, may down moments din po tayo. Tama po ba? Nakaka-offend tayo. May mga sablay po tayo. May kapalpakan din po tayo. Hindi tayo perpekto sa ating kilos, salita at mga decision makings. Kung minsan. Tayo din ay nagiging karnal. So, hindi tayo dapat manghusga sa iba at sabihin, yan ba born again? Di ba narinig na kayo ng gano'n? Nasabi, yan ba born again? Na-offend ka kasi. No? Hindi mo nagustuhan yung ginawa niya, pero kilala siyang born again, nasabi mo tuloy, ganyan ba ang born again? Naturingan pa naman kayong born again, tapos mga ganyan kayo. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Kasi kapag sinasabi natin yon sa ating kapatid. At sabi ni Jesus, huwag daw tayong humusga sa kapatid. Amen? So dito po, mahalaga ang unang bahagi ng sinabi ko kanina kung ba't kailangan natin ng wisdom. Upang maunawaan natin ang kaisipan ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa ating buhay. Lalong-lalo na po patungkol sa kapatiran, sa brethren, na mga Christians. Okay? Kasi hindi naman kayo ma-offend o matitisod sa non-Christians eh. Ma-offend kayo sa kapwa-Christian. Alright? Kasi nag-i-expect ka sa kanya, mataas ang expectation mo sa kanya, siya din mataas ang expectation sa iyo. Kaya nagkakahidwaan ang mga Kristiyano. Pero dapat, kailangan natin ng wisdom, palawakin natin ang ating pangunawa. For all you know po, theoretically, kasi po, sa Bible, merong dalawang klase ng Kristiyano. Spiritual Christian at saka carnal Christian. The two kinds of believers in the Bible, according to Apostle Paul, ay spiritual Christians. Ito yung mga mature and spirit-filled believers. Ang carnal Christians, ito yung immature and flesh-dominated believers. However, whether spiritual or carnal po yung tao niyan, we're not in a position to judge a man's own standing or relationship with God. Remember po, the rule of thumb
In salvation, alam niyo yung rule of thumb in salvation? Pag sinabing rule of thumb, yung parang thumbs up, tama yan. Okay? Pag sinabing rule of thumb, no, ito yung tamang sistema. Being born again is not by good works. Agree? Yeah, being born again is not by good works. It is by what? It's by grace alone, by faith alone, and in Christ alone. No? Walang kasamang good works. Kaya kahit di mabait yung kapatid, yung kaibigan mo, kasama mo, karnal siya, wag mo siyang i-judge kasi he is not saved because he is good. So why do we judge our brothers based on their actions if we were accepted by grace, not by works? Okay? Kasi in the first place, hindi naman tayo niligtas ng Diyos dahil mabait tayo o mabuting tao tayo. Tama? In fact, it's the opposite, the other way around. Sa Biblia po, no, ang mga nilapitan at biniyaan lang ni Jesus sa buong panahon ng kanyang ministry ay yung mga masasama. Makasalanan, salbahe, mga nasa kalye, mga ligaw ang landas, mga outcast at hindi yung mga relihiyosong laman ng templo. Yung mga Pariseo, mga Saduceo, no, mga iskriba na nagsusulat ng Bible. Kasi hindi uso ang printing noon, iskriba, scribes, sila yung writers. Kinukopyan lang Bible para dumami, marami makabasa. Sila yung higit na nakakaalam sa Old Testament pero hindi silang pinuntahan ng Panginoon, kundi yung mga salbahe. Only Jesus, tandaan po natin ito, no? Only Jesus knows the condition of a man's relationship with the Father. No one of us could know. At si Jesus din nagsabi, don't judge your brother. Now, ang di klaro po sa karamihan patungkol sa kaligtasan o estado ng ating kapatid na born again, kay pastor, kay ate, kay sister, no? Ang hindi natin alam ay ito. Gusto niyo malaman? Tanungin ko kayo. Very technical ito Noong tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, alin ang na-born again sa'yo? Noong tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, alin ang na-born again sa'yo? Yung body? Yung soul? B? C? Yung spirit? D? Yung spirit and soul and spirit? E? All of the above. Anong sagot? Sino nagsasabing C? Tatlo. Sinong nagsasabing D? Tatlo din. Apat. Sino nagsasabing all of the above? All of the above? Okay? Gusto niyong malaman ang sagot? Siyempre. Okay? Alin ang na-born again lang sa'yo? Spirit. Yun lang ang na-born again. Yung soul at saka body, hindi yun naging Christian, hindi yun naging born again, hindi yun anak ng Diyos. Makasalanan yun. Kaya ako, makasalanan ako. Ikaw, makasalanan ka. Lahat tayo dito makasalanan as far as the flesh and our soul is concerned. Di ba? Ang nabago lang dito, completely perfect, ay ang ating spirit. No? Saan natin kinuha yan? Eto. Pakibasa, Juan 3:6. Ready, go. Pakilakas, Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Alright. Ang rebirth, new birth, born again, ay ayon sa espiritu. Itong spirit natin. Naintindihan natin? So, ang muling pinanganak lang po pala sa atin ay ang espiritu natin, hindi kasama ang kaluluwa o ang pagkatao natin at ang physical natin. So kung espiritu lang pala ang born again sa atin, where does that leave our soul and body before the presence of God? Sinner pa rin tayo. Kaya nga, lagi natin sinasabi, hindi tayo perfect Tama ba? No? So, ganun po yan. Alright? Paano naman ang kaluluwa at katawan natin na siya talaga yung nagko-commit ng sin? Yung ating katawan, yung ating kaluluwa, no, ito talaga yung nagkakasala. Bakit espiritu lang? Ang technical po na explanation po dito, makinig kayo sa akin. Ang technical explanation po dito ay, naalala niyo po ba yung nagkaroon, kung paano nagkaroon ng espiritu ang unang tao? Naalala niyo?
Hiningahan ng Diyos si Adan, di ba? Sa kanyang ilong. At si Adan ay naging buhay, naging kaluluwa sa loob ng kanyang shell. Ang shell niya yung kanyang physical, yung kanyang katawan. Ang espiritu ng tao na mula sa Diyos ang sinira ng kasalanan at nawalay sa creator nito. Kaya't upon salvation by Christ on the cross, ang espiritu natin ang kaagad sinalba ng Diyos. So that anytime sakaling agad niyang bawiin ang buhay sa tao, ligtas na ang taong yon kasi spiritually perfect na siya. Naintindihan natin? Example dito si Dismas, yung katabi ni Jesus Christ sa krus. Hindi naging religyoso yun. Hindi nabautismuhan yun. Tama? Hindi naglingkod sa Diyos yun. Pero bakit sinabihan kaagad ni Lord na today you will be with me in paradise? Kasi ang unang sinalba ng Panginoon, the moment a person have faith in Jesus Christ, ano mangyari? Ang kanyang spirit, born again na. Hindi na siya anak ng diablo. Accepted na kagad siya in heaven, instant po yun. Nasusundan po natin. Are we learning so far? Okay, pero yung kanyang physical, kung nabigyan ng pagkakataon yung katabi ni Jesus Christ sa krus na yon, hindi niya muna dinala sa paraiso, hindi pa muna namatay, yung binuhay pa ng Diyos. Piyado ko po, baka papatay pa ulit ng tao yun. Bago niya ma-realize na kailangan niya na magbagong buhay. Naintindihan? Baka, kasi tulisan yun eh. Ugali niya na yun. Ang kanyang soul, ang gawain ng kanyang physical, masarap pumatay, masarap gumawa ng masama. Hindi ka agad nagbabago yun. Naintindihan natin? Huwag tayong umexpect na kung mo nagsisimba na, nag-church na, nagbo-born again na yung isang tao, nag-church na, ibang tao na yan, bagong buhay, mabait na kagad yan. Hindi po. So we don't judge. Sabi mo sa yung katabi, do not judge. Do not judge. So kita natin yung kaluluwa, yung katawan, no? Ang ugaling nakalakihan po natin nasa kaluluwa, yung mga traits natin, mga paniniwala, mga kaisipan, yung mga habits, bad attitudes, etc. Nasa kaluluwa yan, nakadikit. Yung katawan naman natin, no, sanay sa bisyo. Gusto mong alisin yung alak, gusto mong alisin yung sigarilyo, gusto mong alisin yung mga bisyo, hindi mo maalis kasi matagal kang nahubog sa bisyo na yan. Makasalanan pa rin ang katawan mo. Masamang hilig sa laman, kalayawan, katamaran, etc. Nasa katawan yan. Hindi yan instantly nababago ng pagiging born again. Kaya pag nakita ka ng offensive na brother sa church, nasasaktan ka, huwag mong sabihin, ganyan ba ang born again? Hello, naintindihan natin? So dito may natututunan kayo na hindi kayo dapat titingin sa panlabas. Amen po? Kasi ang na-born again lang dyan sa inyo ay walang iba kundi ang inyong espiritu. Amen? Ang kaluluwa at katawan under the curse of death pa rin yan. Romans 6:23, under penalty of death. Yan ang dahilan kung ba't namamatay pa rin kahit born again na. Amen? Kasi ang ating soul, ang ating flesh ay still under Romans 6:23. Amen? Yan po yan. So, ang espiritu natin ay in the bag na po kay Lord, safe and secure, diretso yan sa langit, kay Jesus, pagkamatay ng ating katawan. And upon, everybody say upon. Upon our passing, sa moment ng pagkamatay, nalagutan ng hininga, doon pa lang malulubos ang kaligtasan ng kaluluwa. Doon pa lang maliligtas ang kaluluwa. Kapag na-detach na siya sa physical. Okay? Humiwalay na ang soul sa sinful body, sa carnality. Alright? So, saan natin kinuha yan? Pakibasa. Hebreo 10, 12 hanggang 14. Ready, go. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pagsusuliin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. Ayan. I-break down natin ang mga salita dito, ang mga sinabi dito. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa kasalanan. Isang beses lang siya namatay, naghain para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Pagkatapos, anong ginawa? Umupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, nandoon na siya sa kanyang trono. Siya po ay nag-a-administer na sa lahat ng mga believers. Meaning, yung handog niya noon sa krus, covered na doon
ang mga kasalanan ng buong pagkatao natin. Ano yung buong pagkatao natin? Tripartite po yun, tatlo. Spirit, soul, and body. So yung palang hain ni Christ sa krus, yung salvation niya para pala sa buong katauhan. Pero ang initial palang na nilinis at nahugasan ay ang ating spirit. Ang soul hindi pa, ang body hindi pa. Pero yun ay para doon sa tatlo. Alright? Systematic kasi yan, sunod-sunod yan. Now, sabi pa dyan, ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Itong paghihintay na ito ni Jesus doon sa trono, katabi ng Diyos, ay nangangahulugang may proseso pang tinatapos ang Diyos sa mga mananampalatayang niligtas niya. Mga mananampalatayang nabubuhay pa sa kanilang katawan. At parte ng prosesong ito po ang tuluyang paglupig sa kamatayan. Yan o. Ang sabi diyan, pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Ano po yung sabi ni Paul na pinakahuling kaaway na kanyang lulupigin? Alam niyo, sabi sa 1 Corinto 15:26, ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Bakit kamatayan? Kasi ang kamatayan ang pumapatay sa ating soul at spirit. No? Yan ang sabi diyan. So kamatayan. Ang hindi klaro po sa maraming Kristiyano ay ito. May tatlong stages ang kaligtasan. 3 stages of salvation. Stage 1, justification. Stage 2, sanctification. Stage 3, glorification. So, yung pong justification, ito yung pagpapaging matuwid sa tao. Yung sanctification, pagpapabanal. Hindi pa tayo banal, pinababanal pa lang tayo. Alright, sanctification. No? Glorification, pangatlo, pagluluwalhati. Yung justification po, ito ay sa spirit nangyari. Instant. Yung sanctification, ito po ay sa soul. At ito po ay process. Ito yung, kaya si Jesus Christ na upo sa tabi ng Diyos, ito ay inaantay niya na pasukuin ang lahat ng kaaway ng Diyos kasama ang kamatayan. Kasi lahat ng believers na mamatay pa din, hindi pa napapasuko o pinapasuko ng Panginoon. Alright? Kaya si Jesus Christ di pa bumabalik, nakaupo siya sa trono kasi all of the born-again believers throughout the world ay going through the process of sanctification, cleansing, purification ng soul. Kaya tayo nag-church whenever we hear the Word of God. No? Sabi ni Jesus Christ, you are cleansed by the Word that I speak to you. Kapag nakakarinig ka ng mensahe, ng aral, ng understanding na kamukha nito, na hindi mo mapupulot sa labas, nakikleanse ang iyong soul. Amen? Ang spirit natin in the bag na yan. Now, ano naman yung glorification? Ang glorification po, mangyayari at the resurrection of the dead sa pagbabalik ni Jesus para naman sa pagbabago at kaligtasan ng ating katawan. No? Pagbalik ni Christ, ano mangyari? Papalitan ng immortality ang ating physical na katawan. I-glorify niya, gawin niyang glorified body ang ating katawan. At lahat ng yan ay ginawa na ni Jesus Christ yun noon sa krus, pero step by step. Sabi mo sa yung katabi, step by step. That's three stages of salvation. Tandaan po ninyo ito Mahalaga itong matutunan natin. Ang justification po ang pinakauna sa lahat. Now, doon tayo sa sanctification. Meron pong 10 means of sanctification na mababasa na nakita ko sa Biblia, no? Water baptism, no? Number 1 yan. That's a way, God's way of sanctifying a person. Separation from worldliness. Mortification of sin in the flesh. Pag sinabi mortification, pinapatay mo, no? Ang kasalanan ng iyong laman. Kung ano yung kahinaan mo, pinupuksa mo, tinatalikuran. Yun yung sinasabing pagtalikod sa kasalanan o repentance. Obedience and sacrifice. Trials and sufferings. Immersed in God's Word. Talagang study ka in the Word of God. Prayer and worship. Church fellowship. You go to church to fellowship with the brethren. No? Serving in the ministry. No? Gifts of the Holy Spirit. Ginagamit mo ang kaloob sa iyo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Pakibasa yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Everybody ready? Go. Now may
May the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kita mo? By the time na darating na si Christ, perfect na ang ating spirit, soul, and body. Yung buong pagkatao natin. Amen? So, ganun po ang ginawa ng Panginoon. Sa ngayon, wag muna tayong tumingin sa kapatid, di pa perfect yan. Amen? Alright, mukha lang yan perfect. Tingnan namin katabi, mukha ba siyang perfect? Sakto lang. Okay, so yun po yan. At lahat po ng yan, ay hindi po yan pangarap o sa pantahan ni Pablo. Yan ay guaranteed. Everybody say guaranteed. Guaranteed. Efeso 1:14. Ang Espiritu ang katibayan. Ayan o. Guarantee po yan sa Ingles, no? Ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang makamtan natin ang lubos. Sabihin po natin lubos. Lubos na kaligtasan. Ibig sabihin, hindi lang spirit, pati soul, pati body. Lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. So, dahil po sa Holy Spirit na nasa atin, garantisadong makakamit natin ang pangakong lubos na kaligtasan kasama ang kaluluwa at espiritu natin. Yung lubos, yes, palakpakan natin si Lord. Yun. At yung salitang lubos na kaligtasan, meaning, pati kaligtasan ng soul at body. Tingnan yung mga words yan, hinihimay-himay ko. At yung salitang hanggang makamtan, hanggang sa makamtan, meaning, hanggang sa oras ng kamatayan, or sa pagbabalik ni Jesus, doon po yun makakamit. Basta makakamit mo yan. Ang mahalaga, yung spirit mo in the bag na sa langit. Amen? Saved na. Sure na yon. Sino sa atin dito ang sure na ng kanyang salvation? Taas ang kamay. Yes. Dahil nanampalataya ka kay Lord, ikaw ay ang spirit mo saved na, born again na. Yan ang ibig sabihin ng born again. Kaya born again ay hindi pagsisimba-simba sa born again church. Alright? Bigyan ko kayo ng isang example na ito. Ready kayo? Itong example na kinuha ko mula kay Pablo, ito po ay matigas. Ito po, ayon sa research, no? Ito daw po ang pinakamahirap na bersikulo sa Biblia. Sa buong Bible. Anong verse yun? Ready na kayo? Pinakamahirap na verse? Pakibasa. 1 Corinto 5:5. Ready? Go. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Nagkaroon kasi itong kapatid na ito sa Corinthian Church, nagkaroon ng incest scandal. No? Inasawa niya ang kanyang stepmom. No? Ang asawa ng kanyang tatay. No? At naging scandalous ito, nabalitaan ito ni Pablo. Sabi ni Pablo ngayon, yung taong yan, ibigay nyo kay Satanas yan, yung kapatid na yan, ibigay kay Satanas ang taong yan, upang mapahamak. Grabe talaga, itinulak sa kapahamakan. Ang brother. Upang mapahamak ang kanyang katawan, at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. So napakalaking scandal po itong nangyari sa church at Corinth. Sabi po ni Pablo sa verse 1, kahit mga pagano daw ay hindi gumagawa ng ganitong kahalayan. So malaking sin pala itong ginawa talaga nung panahon nila. Yang incest na yan ay kasalanan po yan na mabigat sa Biblia. Alright? Take note, sinabi ni Paul, ibigay kanino? Brother ito, kapatid ito. Baka naglilingkod pa ito sa ministry, baka song leader ito, be. No? Baka ito ay gitarista. Kumbaga, nagmi-ministry. Ibigay kay Satanas. Paano, yan ang ibig sabihin ng ibigay kay Satanas. Tapos palagay nyo. At ang purpose po, kung bakit ibibigay kay Satanas ay devastating ang purpose ni Paul. No? Anong purpose daw? Upang ipahamak o mapahamak ang kanyang katawan. Grabe. Anong klaseng judgment ito ng isang pastor? Alam niyo po ba ang mga pastor, binigyan po yan ng vested authority na gumawa ng paghatol sa kanyang mga sinasakupan. No? I give you the keys. No? Whatsoever you decide to do on earth shall be done in heaven. Papayagan yun. Alright? So ngayon,
ibigay kay Satanas at ang purpose po ay upang mapahamak ang kanyang physical, ang kanyang laman, para maparusahan. Pero ito ang irony. Ito ang kabalintunaan, ano? Nakalagay niya sa bandang huling statement, ang sabi diyan, nang sa gayoy, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Meaning, yung parusa pa nga po ang magbibigay daan para maligtas yung kapatid na nagkasala. Pansinin nyo para mapahamak ang kanyang katawan, pagkatapos ang kanyang espiritu ay maligtas. Anong assessment nyo? Ito ang assessment ko dito. No? Wala na akong pakialam doon kung anong klaseng parusa ang ibig sabihin na ibigay kay Satanas. Maaring patayin ni Satanas yun. No? Ganito kasi wala na may ibang gusto kundi pumatay no? Magnakaw, pumatay, etc. So, ang assessment ko dito, pag nagkasala ang isang kapatid ng bonggang-bongga, ipinaubaya yan kay Satanas para kunin ni Satanas para mapahamak, mamatay, pero maliligtas pa rin ang kanyang espiritu. Anong ibig sabihin? Kahit nagkasala ng mabigat yung kapatid, pag yan ay anak ng Diyos, born again yan, save pa rin yan. Naintindihan natin? Nasusundan natin? Bakit? Nagkasala ang katawan. Nagkasala ang kaluluwa. Ang espiritu, saved Naintindihan natin? Kaya pagka pinatay na ang katawan, masisave na rin yung makasalanang kaluluwa niya. Naintindihan natin? Now, eto ang ibig sabihin na Paul dito, kahit pala nagkasala at namatay ang isang Kristiyanong dahil sa kasalanan ginawa niya, save pa din. Kaya wag tayong mag-judge sa kapatid na hindi tunay na Kristiyano yan. No? Kasi kung Kristiyano yan, hindi niya gagawin yan. Naintindihan natin? Kung nasa kanya ang Holy Spirit, hindi niya gagawin yan. Pero itong ginawa, pagamat ginawa, dapat ibibigay pa nga kay Satanas. Pero sabi ni Paul, yung pagbibigay sa kanya kay Satanas, yung pa magiging daan para siya ay maligtas. Malinaw yung sabi ng verse. Ganon din yan sa English. At ibang mga versions sa Bible, ni-research ko, ganon na ganon din ang thought, ang tema na sinasabi. Pero you know what happened? After 6 months to 1 year, nung sinabi ni Paul to, sinulat ni Paul ang 2 Corinthians. 6 months to 1 year, AD 55 po ito nangyari. Pinatawad ni Pablo yung tao, ni-restore niya kasi nagsisi. Nagbalik loob. Hindi siya kinuha ni Satanas, hindi siya namatay. At ni-restore siya. At sabi ni Paul sa kanya, tanggapin niyo ng kapatid. No? At ibalik niyo na siya sa fellowship. Kasi na-excommunicate yung tao. Tinanggal yun sa kalipunan ng mga kapatiran. So to balance po your understanding, hindi natin pwedeng i-judge ang mga tao kahit carnal Christians yan. Kasi ang mga tunay na anak ng Diyos, maligaw man yan ng landas, bandang huli i-restore sila ni Lord. Amen? Yes, palakpakan natin si Lord. Tuloy niya. Magbabalik loob yan, which is a sign na nasa kanila talaga ang Holy Spirit. Yung hindi magbabalik loob, sign din po yun na wala talaga sa kanila ang Holy Spirit. Alright? Kaya hindi ako natatakot na ma-offend ka. Hindi ako natatakot na matisod ka kasi baka yun ang test kung ikaw ba ay nasa iyo ang Holy Spirit. I think ang tunay na Kristiyano po, totoong anak ng Diyos, saan man yan mapadpad sa buhay, babalik at babalik yan sa Panginoon. Agree kayo? Only time will tell. I-restore yan ng Diyos pagkat walang binili si Kristo na maaagaw sa Kanya. Amen. Amen? Ang mga pinili, mananatili. Sabihin natin, ang pinili, mananatili. Ang pinili mananatili. Ayan, ulitin natin ating slogan last Sunday. Okay? Bawat pinili, mananatili. Bawat pinili mananatili. Yes, because that's where they belong. They belong to the Lord. Amen po? Kahit pa ang kaluluwa mo ay under the process of sanctification pa lang at lubha kang nagkasala, safe and secured pa rin ang spirit mo, yan ang sinasabi po ng Ephesians chapter 1. Pakibasa po, Ephesians 1:14. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised, and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. The Holy Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised. Ano yung inheritance? Ito yung heaven.
Ito yung life eternal. That He has purchased us to be His own people. Binili tayo. Walang ibang magmamayari sa atin. Amen? Pag binili mo ba ang mamahaling cellphone worth 100,000, may iba bang magmamayari niyan? Yung dating may-ari ng cellphone na binili mo, siya pa rin bang may-ari o ikaw na? Ikaw na. Binili mo yung iyong property, nagkaroon ka ng title deed. No? Sa lahat ng binili mo, ikaw na may-ari, hindi na yung original owner. Nung binili tayo mula kay Satanas, ang may-ari sa atin ay ang Diyos na. Amen? Ang magkawindang-windang man ang buhay mo, ikaw ay safe and secure na sa Lord. Everybody say, guaranteed by the Holy Spirit. Guaranteed by the Holy Spirit. Ang linaw dyan. Amen? Eh, sabi ni Paul, our body is the temple of the Holy Spirit. Nakatira siya dito. Amen? Alam nyo, di ba nagkakasala ka pa? Nagtataka ba kayo, bakit nandito ang Holy Spirit sa akin? Sama pa rin ugali ko. Minsan, nagbumura pa rin ng Kristiyano, tama? Ha? May bisyo. Pero bakit nakatira ang Holy Spirit? Alam nyo kung bakit? Hindi siya nakatira sa iyong soul. Sabi mo sa iyong katabi, hindi siya nakatira sa iyong soul. Dahil madumi pa ang soul mo. Nakatira siya sa spirit mo. Yun, meron palang isang parte ng buhay ng tao. Doon pala siya. Meron siyang sariling kwarto doon, nakatabi. Hindi siya madadamay. Alright? So habang nililinis yung maduming bahagi ng buhay mo, yung soul mo, nasa kabilang kwarto lang po siya, yun yung spirit mo. Doon siya nakatira. Amen po? So, yan po yan, para mas maintindihan natin. Sabi pa ng isang verse, Romans 8:9-10, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ako, meron palang kasamahan tayo sa church na wala ang Espiritu ni Kristo sa kanya at hindi siya tunay na born again. Kaya naniniwala din ako na merong hindi true Christian na kasama tayo sa church. Seemingly, Christian siya. Seemingly, maasahan siya. Pero darating yung time na siya'y aalis at hindi na babalik. Naintindihan natin? Amen. Tandaan po natin, darating ang time, tatalikuran niya si Jesus at sasabihin niya, hindi na ako naniniwala sa lahat ng yan. Alright, naintindihan natin? Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Ngunit, dahil nananahan sa inyo si Kristo, ito na matindi. Mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. Kita mo, nagkakasala ka pa kasi. Mamatay man ang iyong katawan dahil sa kasalanan. Halimbawa, Christian ka, nakapatay ka, at napatay ka din. Born again ka. Mamatay man ang iyong katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Grabe. Itinuring na. Sabihin natin, itinuring na. Ibig sabihin, hindi kayang i-override ng sinful nature ng soul at body yung itinuring ng matuwid ng Diyos. Anong bahagi ng tao yung itinuring ng matuwid? Yung spirito. John 3:6, no? Na born again ang ating spirito. Itinuring na matuwid, nagkasala pa din, go to heaven ka pa rin. Kaya ang sabi ni Paul, sige, ibigay yan kay Satanas. Walang pakundangan na ihatid kay Satanas ang taong kapatid na ito para maligtas ang kanyang soul. Confident si Paul na masisave pa rin kahit nagkasala yung kapatid. Naintindihan natin? Wow. Hindi po ito tinuturo. Challenge ko kayo, magsimba kayo sa ibang church. Wag lang dito, para magkaroon kayo ng mas malawak na understanding kung anong tinuturo ng karamihan ng mga born-again churches. Dito tinuturo kasi natatakot sila na baka abusuhin mo ang iyong kaligtasan. Ako po hindi yan natatakot, tutulak pa kita eh. Doon ko matitest. Si Paul, tinulak yung tao eh. Bigyan niya ka Satanas. Nagsisirit, bandang huli, 2 Corinthians chapter 2. Pagdating na 2 Corinthians chapter 2, after 6 months yun according to history, 6 months to 1 year pala, nagbalik loob, nagsisi. Kahit tinulak siya. So, let me break this down po, itong verse na ito, to be even more clear for you, kasi controversial ang statement na ito ni Paul. Sisimulan ko po sa bandang huling bahagi ng statement. Ano po yun? Itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Ibig sabihin,
Naka-lockdown ka na. No? Nakalock ka na. Nakalock na kayo sa pagiging matuwid sa paningin ng Diyos no matter what. Ibig sabihin, ini-expect kayo ng Diyos na magkasala pa rin. No? Kasi kung ayaw na kayo ng Diyos na magkasala, papatayin na niya na kayo katulad ng katabi niya sa krus. Amen? Kukunin niya na kayo. Alam niyo, alam ng Diyos. He knows all things. Kung kailan ka magkakumit ng sin ulit after getting saved. Pero hinayaan niya yon kasi nakalock ka na sa pagiging matuwid in the eyes of God. Nakatingin kasi siya, hindi sa iyong works. That's why salvation is not by good deeds. Hindi siya nakatingin sa iyong works, nakatingin siya sa work ni Christ doon sa krus na imputed sa iyo. Inilagay sa iyo, kaya ang tinitingnan niya sa iyo ay yung kabanalan ni Kristo, hindi ang kabutihan at kabaitan mo. Perfect. So, kahit magkasala pa kayo ng bongga, hindi na maa-undo ng kasalanan ang pagiging matuwid nyo sa Diyos. Yan ang sinasabi dyan ni Pablo sa itinuring na. Period. End of discussion about judgment. Wala nang judgment sa mga believers. Amen. And why is that? Bakit po? Dahil daw, anong dahilan? Nananahan sa inyo si Kristo. Meaning, kahit magkasala kayo sa Diyos, hindi aalis si Kristo sa inyo. Alam niyo po bang may mga church, may mga pastor na nagtuturo na pag nagpapatuloy ka sa kasalanan, aalis ang Holy Spirit sa iyo. Magbigay ka ng verse yan sa New Testament. Walang ganon. Walang ganon sa New Testament. Now, at kahit daw mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng itinuring na. Isa pang verse, tingin tayo dito, 1 Corinthos 5:5, ulitin natin yung kanina, yung incest scandal na yon. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ibig sabihin noon sa second coming, sa pagbabalik ni Kristo. So grabe po ang confidence dito ni Pablo para sabihin ito. Alright? Ang napakalinaw po na sinabi niya dito ay kung ligtas ka, ligtas ka. Sabihin natin, kung ligtas ka talaga. Ligtas ka, ligtas ka. Hindi yung mawawala sa iyo ang kaligtasan mo dahil sa kagagawan mo. Amen. Amen? Parang inagaw mo sa kamay ng Diyos ang buhay mo, hindi na po mangyayari. Sabi ni Jesus Christ, walang makakaagaw, makakasnatch sa atin sa kamay ng Panginoon. Amen? Yes. And it seems like mismo si Paul, very sure siya sa kaligtasan ng taong iyon na kanyang pinaparusahan. Kasi sabi niya, kahit daw kunin pa ni Satanas yan, maliligtas pa din ang espiritu niyan. Amen po ba? Amen. Kahit mamatay pa yung taong yan sa pagkakasalang nagawa, kahit si Satanas pa mismo ang pumatay dyan, maliligtas pa din yan. Amen? Ganun po katindi ang pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao when we got born again, when Christ died at the cross of Calvary. Once a child of God, always a child of God. Say this with me. Once a child of God, Once a child of God. always a child of God. Okay, anak ka ng mga apon, anak kita. Nagkasala ka ng bonggang-bongga, mawawala ba ang pagiging anak mo sa akin? Hindi. Tama? Anak ang usapan hindi naman ang performance Alright. So, ganoon po talaga katindi yun. Yung espiritu mo, binili na ni Kristo, wala nang ibang magmamayari sa iyo kailanman mula noong tinanggap mo siya. Walang sino man ang kayang agawin ka kay Lord. Super untouchable ka na. Amen? Agree kayo? Anong verse natin yan? Pakibasa, John 10:27-29. My sheep ready, go. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one can snatch them away from me, for my Father has given them to me, and He is more powerful than anyone else.
No one can snatch them from my Father's hand. Grabe, ano? What an assurance of salvation. Amen? Yes, palagpakan niyo si Lord yan. So, ladies and gentlemen, this is Jesus Christ Himself declaring His eternal security doctrine. Alam niyo po ba maraming Pentecostal, Protestant at born-again mga evangelical churches ang hindi naniniwala sa eternal security? Ang paniniwala nila nawawala pa rin ang salvation, pwedeng mawala dahil sa kagagawan mo. No? Pero tinan mo, eternal security doctrine itong turo ni Christ. Ang tawag nila sa theology na ito ay ano? Alright? Ang tawag nila sa theology ay OSAS. Sabihin po natin OSAS. Osas. Ha? Once saved, always saved. Hindi sila agree dito. No? Ang tawag ko dito, posas. Para kang pinusasan ni Jesus Christ na hindi ka makawala sa Kanya. Ha? Pag once saved, always saved, kaya posas. Nilagyan ko lang ng letter P. Alright? Doctrine, theology ito ni Jesus Christ at ni Apostle Paul. Na marami ang hindi nagtuturo at tumatanggap ng ganitong biblical theology. So, yan po yan. Inaayawan po ito ng maraming preacher na tatakot silang ituro ito kahit mismong sina Jesus at Apostle Paul ang authors ng katuroang ito. Maraming born-again groups ang violently against sa teaching na ito, evangelicals, Pentecostals, charismatics at mga protestante. Kasi ang logic nila dito ay, alam nyo kung ano? Sinakakalam ng logic. Ba't ayaw lang ituro ito at ayaw lang tanggapin ito? Ganito, mas ilagay natin sa mas tamang paliwanag yan. Ang dahilan po niyan, no, kung bakit ayaw nilang tanggapin at ituro yan, ay sapagkat natatakot sila na baka abusuhin ng mga tao ang kaligtasan. Ay, ganun pala. Hindi na mawawala sa akin ang kaligtasan, ay pwede na akong gumawa ng kasalanan. License to sin. Ang truth na ito. Baka daw gamitin as license to sin. No? Kahit sa Bible school, pinagtalunan namin to. No? May mga bishop, may mga pastor akong mga kasama na hindi agree sa verse na ito. So kung hindi ka agree sa verse na ito, ibig sabihin hindi ka agree sa Bible. Hindi ka naniniwala sa Bible, unbeliever ka. Naintindihan natin? Yun lang yung logic to. Kasi si Jesus Christ ang nagsabi ng eternal security doctrine at ng OSAS. That once you are saved, you are always saved. Amen? So, yan ang exegesis po ng mga kasalukuyang theologians. Pero ang tamang exegesis sa sinabi dito ni Paul ay oo po, ganun talaga, aabusuhin ng mga peking Kristiyano ang eternal doctrine na yan. Sila lang yung ganun pala, pwede na akong gumawa, save pa rin naman ako eh. Yan ang sabi ni Pastor. Oh, sige, abusuhin mo, go. But Paul was very confident with this young brother para bitawan ang mga salitang binitawan niya because he knew that salvation is in God's power, not ours. He could not compromise to teach the powerful truth of God's saving grace. I cannot either. No, I am in obligation to preach the plain truth and nothing but the truth, whether or not mako-confuse kayo o baka abusuhin nyo. Bakit tayo matatakot? No, si Lord ang bahala dyan. Amen po ba? Siya kasi ang may sabi niyan, hindi ako. Nasa Bible yan eh. Amen? Hindi tayo pwedeng mag-take and pick lang kung alin ang gusto nating paniwalaan sa Biblia. Amen? Obligasyon natin mga preachers ang ipahayag ang katotohanan whether tangkilikin ng tao o hindi, whether ma-offend sila o hindi. Amen? Whether mahirap tanggapin, parang hindi totoo, bahala si Lord sa inyo, basta't ito ang sinasabi ng Biblia at ang trabaho ng preacher ay dapat ipahayag. And that's what I'm doing now. Whether ma-offend sila o hindi na mag-church, we don't care. So long as the Word of God is preached accordingly and plainly. Kung aabusuhin nyo ang kaligtasan, gawing license to sin, itcha-challenge ko pa kayo, go ahead. Do it. Gawing ninyong license ang Biblia para lalong magkasala. Go ahead. Amen? Tingnan lang natin. Kasi dito mo makikita ang tunay at di tunay na anak ng Diyos. Amen? Ang mga hindi tunay na anak ng Diyos ay nagpapatuloy
sa kasalanan. Ang mga tunay ay hindi. Amen po ba? Yung mga hindi tupa ng Panginoon, sila lang po yung kayang sumalaula sa kabutihan ng kaligtasan ng Panginoon. Sapagkat walang ganong attitude ang sino mang mga tinubos ng dugo ni Kristo at pinananahanan ng banal na espiritu. Pakibasa niyo po ito. Filipos 2:13. Ready, go. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisip at isagawa ang kanyang kalooban. Kita mo? Ang Diyos ang kumikilos sa iyo upang ang nanaisin mo, ang kanyang kalooban, hindi ang kalooban mo na salaulain at abusuhin ang saving grace of God. Ba't kayo matatakot? Turo niyo to. Amen? Hayaan niyo dyan. Si Satan walang magagawa dyan. Anak ka ng Diyos eh. Hindi ka pwedeng agawin. Amen? So kung totoo talagang Diyos ang siyang nariyan, kumikilos sa inyo para naisin nyo at isagawa ang kanyang kalooban, kapatid, kahit ipagtulakan pa kitang abusuhin mo ang kaligtasan, kahit murahin pa kita para matisod ka sa akin, at kahit pugutan pa kita ng ulo at rapin ang pamilya mo, hindi ka tatalikod sa Panginoon. Amen? No, hindi. Kasi, by history, lahat ng mga Christian sinunog sa stake. Lahat ng Christian nagbubuklat ng Bible, ni-rape ang kanilang mga anak, ang asawa nila, sa isang dahilan lang. Talikuran mo ang iyong pananampalataya kay Kristo. Pag hindi, papatayin namin ang iyong angkan. Sige, patayin nyo kami lahat. Hindi sila sumuko. Pinakain sila sa leon, walang nakatisod sa kanila. Amen? Because of the Word of God. Amen? Huwag tayong matakot. No, ituro natin ito. Amen? So, yan po yan. Wala sa ating control, no? Ang salita ng Panginoon, let it out. Simple lang po yan. Pag against tayo sa teaching ni Paul, ni Jesus, against tayo sa teaching ng Bible. Kung against tayo sa teaching ng Bible, unbeliever tayo. And that means, by good works lang ang teaching ninyo sa salvation, na kapag naging bad na ulit ang works nyo, mawawala na ang kaligtasan nyo, which is totally against the teachings of Paul and Jesus Christ at sa buong Biblia. Kaya wala kayong confidence, kagaya ni Paul, wala kayong assurance of salvation, wala kayong katiyakan na kayo'y pupunta sa langit kasi hanggang ngayon, para sa inyo, kailangan pang sikapin ninyong manatili hanggang sa huli, hanggang sa wakas. Dahil kung hindi, no, itong prinsipyo ng maraming mga Christians manatili hanggang wakas. Saan mababasa to? Matthew 24. Sino mong manatili hanggang huli, hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Alam niyo ba, wrong interpretation yon? Isa yon sa mga wrong interpretation. Hindi yun patungkol sa kaligtasan. Yun ay patungkol sa maliligtas sa mga sakunang darating. No? Hindi maliligtas tungkol sa kaluluwa. Okay? Pag-usapan natin yan some other time. So, kahit naniniwala kayo sa Panginoon, may mga tao kasi mga naniniwala sa Panginoon, nakasalalay pa din sa pagiging faithful nila kay Lord, ang kaligtasan nila, instead na sa faithfulness ni Lord sa kanila. No, we don't believe in our faithfulness to God to keep us to stay in God. It is God's faithfulness to us. 'Di ba sabi sa isang verse sa Bible, if we are unfaithful, God remains faithful. Amen. Gano. Ang may hawak sa atin ay ang faithfulness ni Lord, hindi tayo ang may hawak kay Lord. Yung sinasabi kasi nila, kapit kay Lord, kapit ka, humapit ka. Humawak ka lang. Hindi po, hindi tayo ang kumakapit sa Diyos. Ang Diyos ang may hawak sa atin. At walang sino man ang kayang umagaw sa atin sa may hawak sa atin sa kamay ng Diyos. Na? Tatlo po yan. Alam niyo po bang tatlong may hawak sa atin? No? Yung isa hawak tayo dito ni Jesus, yung isa hawak tayo dito ng Ama, yung Holy Spirit nasa likod natin, nakabaluti sa atin, nakabantay sa atin. Tatlo ang nagbabantay sa atin. Sino kayang umagaw diyan? Ganong katindi po yun. So, yung mga good works believers and followers, nakasalalay sa kanilang kakayahan, ang kaligtasan nila imbes na sa kakayahan ni Lord. Bilang pangwakas.
Gusto kong basahin niyo itong verse na ito. Basahin niyo ng malakas, ngunit si Kristo, Hebreo 12, 14, 17, 18. Pinagdugtong ko ito. Ready? Begin. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway, sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Pause. Pause muna tayo. Sa isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman. Forever. Ganap. Everybody say ganap. Ganap. Magbuklat kayo ng English Bible. Yung English ng word na ganap ay ano? Perfect. He made perfect those who are yet being made holy. Yung pinababanal pa lang, nililinis pa lang daw ng Diyos, ginawa ng perfect kahit hindi pa talaga perfect. Sa mata ng Diyos, perfect ka na. Kahit ikaw ay hinuhugasan pa lang. Di ba pag naghuhugas ka, naglalaba ka, minsan, hindi pa manilaw-nilaw pa Di, ulitin ko pa yan. No? Ulitin ko pa yan, sasabunan ko pa yun ulit, babanlawan ko, sasabunan ko ulit. Hindi, kumbaga, hindi na perfect na yan sa akin, huwag mo nang ulitin. Ganon yun. Kung para sa atin, hindi tayo perfect. In God's eyes, we are perfect. Nililinis ka pa lang. Hindi ka pa masyadong matuwid sa tingin mo. Pero in God's eyes, matuwid ka na. Ganap na. Pakituloy. Pagkatapos, ready, go. Pagkatapos ay sinabi pa niya, nalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kita mo, totally burado na ang idea of sin sa lahat ng mga nakay Kristo. Nilimot na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sino ang mga tinutukoy dito? Ito yung mga nililinis pa lang. Mga pinababanal pa lang. Ano yung pinababanal kanina na sinasabi ko? Sanctification pa lang. No? Perfect ka na. Sabi mo sa iyong katabi, you are perfect. You are perfect. Amen? Anong sabi ni Jesus Christ sa cross? It is finished. In Greek, tetelestai. Hindi niya sinabing, I am finished, so now it's your turn. Kumbaga, tapos na ako sa parte ko, sa kaligtasan, kayo naman. Wala siyang sinabing ganon. No? Ang sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, lahat ng kailangan para ikaw ay maging perfect in God's eyes, tinapos ko na. Wala ka nang kailangan gawin. Ganon kabigat ito. Ang tetelestai. Amen? Everybody say tetelestai. Tetelestai. Hindi niya sinabing, I am finished. So now it's your turn. Solved na ang kasalanan, solved na ang kaligtasan, saved na ang mga sumasampalataya, kahit nasa flesh pa, kahit fleshly, carnal pa, wala nang kailangan gawin. Wala nang kailangang ikatakot. Amen? So ladies and gentlemen, brothers and sisters, all we need right now is nothing else but the wisdom of God para sa tatlong bagay habang tayo nabubuhay. Ano po yung kailangan natin? Kailangan na lang po natin ang karunungan ng Diyos habang tayo nabubuhay upang ano? Upang maunawaan natin ang kaisipan ng Diyos na napakalalim, upang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos at upang mabigyan natin ng kapurihan ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. Amen? Yun na lang ang ating trabaho para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na para maligtas tayo. Amen? Itong ginagawa natin, ito man ay way of sanctification, itong pag-church natin, pero we are already perfect. Kaya wag kayo, sabi ni Pablo, wag kayong masyadong mag-iiyak kapag may namatay sa inyo kasi mabubuhay din ulit yan. Amen? Bubuhay ng Panginoon ulit yan. Mas maganda nga, sabi ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Amen? Purihin ng Panginoon sa lahat ng mga nanonood ng mensahe na ito, nawa ito nakatulong sa inyo. Alam kong maraming against dito at mag-research kayo, ito ang malalim na katuruan ng salitang born again. Purihin si Lord. God bless you all until next week. Palakpakan natin si Lord.